niya, marumi ang kanya, makasalanan ang kanyang mga labi, no? At sabi niya, siya rin ay tumatahan sa congregation niya na they have also unclean lips, mga makasalanan sila. Pero ang kagandahan noon, mga kapatid, tingnan yung mabuti. Sabi niya, tingnan ninyo yung isang propeta, no? Nung nandoon siya sa presence ng Diyos. Merong makaka-strike sa ating mga puso, no? Na ang titingnan natin, mga propeta sila, mga major prophet na ginagamit ng Diyos. But when they come into the presence of God, no? Hindi pwede yung major prophet ka o prophet ka. Nag-confess siya bago niya makamit ang presensya ng Diyos na lubusan sa kanya. He confessed himself. No? Pansinin natin ang ating mga sarili. Sometimes tayo hindi tayo propeta, no? Mananampalataya tayo. We are ordinary believers. But most of the time, when we pray, we just pray, Lord, patawarin mo po ako sa mga kasalanan kong nagawa. It's just by the lips. And then after praying, after a few hours or one day, you are still the same. Ganun pa rin. Di ba? Walang hindi nagbago. Kasi galing lang sa bibig yung repentance eh. Pero yung tunay na repentance, sabi niya, there will be a change in His presence. Amen. Kaya anong sabi ng kanta, ng inaawit natin, in His presence, there is peace. In His presence, there is joy. Kasi pagka naramdaman mo yung presence ng Diyos, magkakaroon ka ng peace of mind, magkakaroon ka ng joy. At pagka nagkaroon ka ng joy, yung joy na galing sa Diyos, no? Yung hunger ng puso mo na marinig mo ang salita niya, yung thirst mo na marinig ang kanyang mga salita, walang makahahadlang sa iyo nito, mga kapatid. No? Walang, sabi ko nga, walang mainit na panahon. No? Walang 2:00 ng hapon. Walang July na 50 degrees ang temperature. Pagka gusto mong marinig. Kapag may naghahanger doon sa puso mo. No? Walang magiging hadlang. Walang magiging sagabal. Kasi yung hunger sa puso mo, tinatalo niya. Tinatalo nung hunger na yon at nung thirst na yon. No? Ganito ang ginawa ng mga propeta. Nung maramdaman nila na nag-indwell sa kanila ang presence ng Diyos, nobody can stop them. Kaya sabi niya ng ating kapatid, this is the most striking scripture when we find a man in the presence of God recognizing himself as a sinner. No, mare-recognize ng isang propeta na ang iniisip matuwid na sila eh. No? Ang iniisip, wala naman akong ginagawang mali. Hindi naman ako nag-agrabyado ng tao. Hindi naman ako nagmumura. They think they are already righteous. But the presence of God is not there yet. Wala pa doon yung presensya ng Diyos. Sabi nung prophet, kailan pa mangungusap ang may presensya ng Diyos? When it's too late already? No, kahit na magsisi pa yung tao, wala na, hindi na maliligtas, hindi na mararapture. You will speak of these things after the rapture? No more rapture. Wala na. So, this is the time, sabi ng ating prophet. This is the time na maramdaman, masabi natin ang mga dapat na sabihin sa mga nakikinig, sa mga mananampalataya. Sabi niya, sapagkat ang layunin mo ay iisa, sabi niya, magkaisa kayo ng isang layunin ng Diyos. Masave ang isang kaluluwa ng isang tao. Yun ang pinakalayunin mo. Hindi yung mangingimi ka, sabi niya. That's cowardice, sabi niya, yung matatakot kang magsalita sa mga tao, sabi niya, natatakot ka na masaktan ang mga tao, no? Matatakot nga naman ang isang manggagawa, lalo na kung sinuswelduhan, no? Marami kasi sa mga manggagawa, sinuswelduhan, sinusuportahan, tumatanggap, no, ng mga biyaya, tumatanggap ng mga kaloob, no? So, sabi, sa ganito na sitwasyon, sabi niya, hindi ako nagtataka, sabi ng ating kapatid, no? I wonder the man who wrote the song, How Great Thou Art, sabi niya, if he did not look up one night, sabi niya, kung hindi siya tumingin sa langit kung gaano kadakila yung Diyos na ito na nagpapatawad ng kasalanan at bumabago ng mga tao, sabi niya,
Nagtiningnan niya yung kalangitan, sabi niya, tiningnan niya yung mga stars, sabi niya. At nagsimula siya kung gaano kalalayo ang mga ito, sabi niya. Tingnan ninyo, sabi niya, kung paano niya kinompose ang awitin na ito, sabi niya. Oh Lord my God, sabi niya, when I'm in awesome wonder, sabi niya, consider all the world, sabi niya, thy hand have made. So ang gumawa nito, ng langit at ng lupa, ay ang Diyos na ito. How great our God, no? I see the stars, sabi niya. Mahirap naman kinompose niya ito, hindi siya tumingin sa langit, sabi niya. Anong inspirasyon ng nung kinocompose niya yung awitin na ito? How great thou art, sabi niya. Hindi man siya tumingin sa langit. Iniisip lang ba niya? Hindi. Malamang tiningnan niya yung langit. At nung tiningnan niya yung langit, sabi niya, nakita niya yung mga stars, sabi niya. Kapag tiningnan mo, parang malalapit lang sila, sabi niya. Parang maliliit pa sa 25 centimos, sabi niya. Pero gaano karami ang mga ito, sabi niya. Paano ito nag-o-orbit sa bawat isa nang hindi naman sila nagbabangga-banggaan? So it's amazing, sabi niya. No? So sabi niya, thy power throughout the world, throughout the universe displayed. So dinisplay niya yung power niya sa buong universe, dito sa lupa. Paano niya may di-display ngayon dito sa lupa? Samantalang dito sa lupa ngayon ay sabi niya, merong Diyos ng masamang sanlibutan. Merong Satanas dito sa lupa. No? Maraming panunukso si Satanas. Kahit na nakaupo tayo, bibigyan tayo ng hadlang ni Satanas para makarinig at mahatak niya ang ating mga sarili. No? Ganon si Satanas katuso, sabi niya. No? So, ibinigay ng Diyos sa atin ang espiritu at upang mag-indwell sa atin, upang siya ang magturo at mag-guide ng lahat ng ito. Sabi niya. So, tinitingnan daw yung kung gaano kalalaki ang mga bituin na ito. Gaano kaya kalalaki ang mga bituin na ito? Sa pagka nandun ka, yung napag-sharingan natin, pagka nandun ka sa isang lugar na ito, tinignan mo ang earth na ito, sabi niya, para lang itong dot. Isang maliit. Yung napag-sharingan natin na, itong dito tayo inilagay ng Diyos. See? Dito niya inilagay yung mahal na mahal niya. Dito niya inilagay yung kawangis niya. No? Kaya lang, nalungkot ang Diyos nung ang inilagay niyang kawangis niya dito, sila mismo nagkakagulo. Sila mismo hindi nagkakasundo-sundo. At ang mga greedy, no? May lupa ka na, gusto pa kunin pa ng iba yung lupa mo. Pinag-aagawan, pinag-aawayan itong maliit na ito. No, mga kapatid? Merong mga stars, ang dami. Pero dito lang niya sinabi na dito niya inilagay sa earth na ito ang kanyang mahal na anak. No? Yung kawangis niya. Kaya nga, in His presence, sabi niya, in His presence, I will linger, sabi niya, in His presence, day by day. Amen. Praise God. Para makita daw yung wangis niya sa atin. No? Sabi niya, maybe billions or millions of miles away. Sabi niya, pag tinignan natin, ang mga ito, kung ngayong nandito tayo sa lupa, no? Ngayon, dapat ma-realize natin, gano'n lang tayo kaliliit, no? Pero yung iba, mapagmalaki, no? Lalo na, sa panahon natin ito na ang mga tao, halos masasama yung mga haka ng puso, masasama yung pag-iisip, no? Biro nyo, maglalakad lang yung isang babae, i-snatchin yung ano. Nauso ang mga snatching, ang hold-upan, no? Ang mga patayan, ang drugs. Tingnan ninyo kung gaano na kasama ang sanlibutan sa panahon natin ito. We have to realize that a human being could not do anything, alone. Hindi siya pwedeng makabalik sa Diyos ng mag-isa. No? Kailangan ma-realize natin ang mga bagay na ito na mayroong how great He is and how close we come to His coming. Yung sa pagbabalik niya, kung gaano tayo kalapit, no? Kung gaano nakalapit ito na babalik na ang Panginoong Hesus para sa atin. Tandaan natin mga kapatid, sabi ng ating kapatid, remember, there's always something about
about coming into the presence of God, it always causes something to happen. And there's always a change. Kapag nandun, nakarating ka sa presence ng Diyos, sabi niya, at nag-indwell sa iyo yung presence ng Diyos, meron kang makikita, meron kang mararanasan na pagbabago. At kapag walang nagbago, wala kang nakita, maybe the presence of God is here and you are there. And He cannot indwell. The presence of God cannot indwell in you. Nandyan lang kasi yung Diyos presence everywhere eh. No presence siya, alam niya, nakikita ka niya. Hindi ka makapasok sa presensya niya kasi you are still, all filthiness is still there. No? Marami. Hindi ma-realize ng tao na makasalanan siya. No? Humihingi siya ng tawad sa relihiyon niya. Hindi siya humihingi ng tawad sa Diyos. Kaya magko-confess ngayon, tingnan niyo yung mga confession, no? Magko-confess sa tao. No? Sa pare, magko-confess sa tao. Hindi sa Diyos. No? Anong sabi niya? Repent and be baptized every one of you in the name of the Lord Jesus Christ for the remission of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. At yung bautismong in-introduce na ito yung pinakatatanggihan ng maraming hindi ligtas. Kasi hindi sila ligtas eh. Di ba? How will you expect that they will receive this? They will accept it if they are not saved. Yung nagsisikap nga na ma-save, oneness, hindi pa nga tama. Ano? Kasi hindi na nila matanggap yung Godhead. Gusto nila siya lahat yun. Siya lahat si Jesus. Si Jesus yung ama, yung anak, siya rin. Siya lahat. So, mali pa rin. So, malayo nawa sa mga tao na maging sarado ang mga puso sa pagkilala at pagtanggap sa presensya ng Diyos. Sana lumayo ito na hindi nila matanggap. No? Matanggap nawa ng tao sa puso niya. No? So, when the first man, as soon as he sinned and done something wrong, when he faced the presence of God, Adam could not stand. Hindi siya makaharap. Anong ginawa ni Adam? Sabi niya, he ran and hid himself and tried to cover himself with fig leaves because he knew he was standing in the presence of God, his Creator. Nakatayo siya na sinner. Kaya hindi siya makatayo ng ganun sa harap ng Diyos, he hid himself. At nung makita siya, sabi ng Biblia, nakatakip na siya ng mga dahon ng puno ng igos, no? At hindi siya doon tinanggap ng Diyos sa pagtatakip niya ng dahon ng puno ng igos. No? Sabi ng ating kapatid, that was the reaction of the first man. He could not come out until God made a preparation for him. Ang Diyos nag-prepare muna ng way. No? Nagsisikap yung tao na makalapit sa Diyos sa sariling way, sa sariling paraan. You cannot come into God with your own way, sabi niya. Ang Diyos ang nag-provide ng way, nagturo ng way para makabalik uli ang tao sa Diyos. Hindi, tingnan ninyo ang ginawang way ng mga tao. They made some religions. No, they made Bible schools. They made seminaries. Para ang iniisip, yun ang way na makabalik yung tao sa Diyos. But no, it's not. Perverted way ang mga bagay na iyon. Ang gusto ng Diyos, He will call you. The Father will give you to the Lord Jesus Christ. And the Lord Jesus Christ, He is the way. You will know the way kapag sumunod ka sa Ama sa pagdadala niya sa iyo. And this is one way of coming to God. No, sa Father. Pagka narinig mo ang salita ng Diyos, He's showing you the way. So God showed the way to us. Kaya tayo nandito. Pag dumadating sa atin ang mga kaisipan na pagod ako eh. Oo, maraming dahilan, pag maraming dahilan at ang layunin ay para pumunta sa gawain o makinig ng gawain ng Panginoon, and there's something that was being injected in our mind. Tandaan niyo mga kapatid, it's not the way of God. Perverted way lagi. Sabi, ipinaiisip ng Diyos sa atin. Ay, ipinaiisip ni Satanas kasi pumapasok si Satanas eh. You see, paano tinawag ni Jesus Christ si Peter ng Satanas, lumagay ka sa likuran ko.
But si Peter yung kausap niya eh. Who is that? The Lord Jesus Christ. Nakikita niya yung spirit na nandoon kay, yung bumubulong kay Peter. So pag may bumubulong sa atin na papalapit ka sa Diyos, papalapit ka sa salita ng Diyos, may bumubulong na, may pumipigil sa iyo, it's an evil spirit. See? Kasi ang gusto ng Diyos, sabi niya, mag-aaralan kayo sa isa't isa. No? Kung mag-aaralan tayo sa isa't isa, yun ang kalooban ng Diyos. Kasi namamalas ninyo yung malapit ng pagbabalik ng Panginoon. Sabi niya. Kung namamalas natin yun, dapat meron tayong maramdaman sa puso natin. There is joy in our heart. No, kasi maring sa gawain na ganito ngayon, doon dumating ang Panginoon. Mabody change tayo, marapture tayo. Tandaan natin, buong Israel nung sila ay ilabas sa Egypt. Tandaan din natin, nung dumating ang Holy Spirit sa Acts chapter 2, they are intact. Nasa upper room sila. At paano kung, maraming dahilan, no? Tapos nalaig yung dahilan na yon. Nag-rapture. Yung nasa arka, yun lang nakaligtas. Yun lang ang pinalutang na kasama ng daong. Yung nandoon sa loob, yun lang ang iaangat. So mga kapatid, let's be watchful, no? Mag-iingat tayo. So sa Genesis, sabi niya, when this great patriarch, Abraham, sabi niya, came into the presence of God, and God spoke to him. Sabi niya, siyang father of faith, pagkatapos, he fell on his face. He could not stand in the presence of God. Then something happened. God changed his name from Abram to Abraham. Hindi siya makaangat, no? Hindi niya may angat yung mukha niya. Inaamin niyang makasalanan siya. Ganon din si Moises, sabi niya. Doon sa Exodus chapter 3, sabi niya, another great servant named Moses, he had been born for a purpose. Born with a purpose na nga si Moses magiging deliverer siya. He was raised in Egypt. Yung kanina, no? He was raised in Egypt. He got his education and training there. But one day, sabi niya, iniwan niya yung magiging next to Pharaoh siya. Yun ang pinaka mahirap sa tao, yung hindi mo maiiwan yung mga naipundar dito sa lupa. No? Lalo na kung nagkaroon ka na ng malalaking mga pag-ari-arian. At hindi mo na maiwan-iwan. Nanghihinayang ka na. Tandaan natin, merong eternal life no? Katulad nung yung lalaking mayaman na yun, hindi na niya maiwan yung kayamanan niya. Alam kasi ni Jesus Christ yung nasa puso niya, no? Kaya yun ang hiningi ni Jesus Christ. Hindi hihingin sa atin ni Jesus Christ na yung hindi natin kaya, no? Yung nakikita niya sa puso natin, no? Yan ang hihingi niya sa atin, na ibigay natin, mga kapatid. Kahit na ipinanganak siya, magiging next to Pharaoh siya, hindi niya inalintana. Iniwan niya, sabi niya. At nung iniwan niya, sabi niya, umalis na siya sa Egypt. No? At the backside, sabi niya, at the backside of the desert, sabi niya, when he came into the presence of God, sabi niya, nung kausapin siya ng Diyos, pati yung pangyapak niya, sabi niya, alisin mo yung pangyapak, sabi niya. See? So he fell on his feet, sabi, knowing that he was on holy ground. He could not stand on his feet, katulad ni Abraham. Hindi sila mga prophet ito. Hindi pa tayo ganito, mga kapatid. Paano tayo kung tayo ay haharap sa presence ng Diyos? No? Ano ba ang gagawin natin? So, ang sabi niya sa Exodus 19, sabi niya, when the chosen people of God, a sanctified, a holy nation, sabi, holy people, one day God said to Moses, gather Israel out here, sabi niya, I am going to speak to them.
kakausapin ko sila. So, hindi na lang si Moses ang kakausapin ng Diyos. Ang kakausapin niya, ang buong Israel. Paano kung ang kausapin ng Diyos? Tayong lahat. Alam nyo, nangusap naman ang Diyos sa atin eh. On that still small voice, ano? Kaya lang, dahil still small voice, hindi natin na-recognize. Kaya, kung minsan yung, sabi niya, kailangan makita kasi yung pagbabago. If you meet the presence of God, nandun, nakaabot ka sa presence ng Diyos, there must be a change. At kung walang pagbabago, you miss the presence. Na-miss mo yung presence, no? At kung yung salita ng Diyos nagbibigay ng joy and stimulation sa isang tao, no? Sa atin, sabi niya, you cannot hold your peace. There's something bubbling inside, sabi niya, na hindi mo maintindihan. It's the presence of God, no? Sabi niya, but when God came down on the top of Mount Sinai, the whole mountain caught afire. Nag-aapoy daw yung bundok. And the smoke was flying from like a furnace. Sabi niya, and the voice of God roared out. And Israel fell on their face and said, let Moses speak. Sabi niya, and not God, lest we die. Hayaan mo si Moses na lang ang magsalita, ang makipag-usap sa Diyos. Dahil kung kami, mamatay kami. Tingnan niyo yung takot, ano? That was the presence of God. Natakot sila sa presence ng Diyos? Matatakot ba tayo sa presence ng Diyos? Ang kailangan lang merong confession. They cannot confess their sin. No? So kapag hindi sincere ang isang puso na nag-confess, na nagsasabing, Lord, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, sa aming mga mali, sa aming mga kalikuan. Paspas, no? Galing ngayon sa bibig. Kaya pagkatapos mag-pray, is still the same. No? Paglabas ng church, is still the same. Sabi niya, there must be a change. Kasi ang mga ito ng mga propeta, nung ma-meet na nila ang presence ng Diyos, sabi ng prophet, sabi niya, they were all changed, sabi niya. Walang magulang, walang kamag-anak, walang associates. Iniwan lahat ni Abraham, sabi niya. Sumunod siya sa sinabi ng Diyos. No? So, kailangan sa men realizes, sabi niya, realizes they are sinners. They cannot face the presence of God. They realize they are not right. There was something lacking from them. Mayroong kulang sa kanila, kaya hindi sila makaharap sa presence ng Diyos. Mayroong kulang sa Israel. No? Alam niyo, pagmalaki kasi yung mga puso nila eh. No? Ang akala, dahil pinili sila alam kasi nila, pinili sila ng Diyos eh. Kaya nagmamalaki. No? Meron silang ugali na ganun. At meron sa mga Kristiyano na may mga ugali na gano'n. Para it to be, sabi ng ating kapatid yata, yung malayo sa atin ito, ang mga ganong ugali. No? So they said, let Moses speak, not God. Si Moses na lang ang makipag-usap sa Diyos at si Moses ang magsasalita sa amin. Dahil kung ang Diyos, mamamatay kami. Mamamatay ka. Kapag ka nasa presence ka nga ng Diyos, mabubuhay ka eh. Bakit ganun yung pagkatakot nila? So sabi ng ating kapatid, there is something lacking from them. They fail to recognize the presence of God. And if we fail to recognize the presence of God, there will be no change. Sa buhay natin, ganun pa rin. Ang ugali natin, ganun pa rin. Kaya, sabi ko nga, kapag nag-isip tayo, laging isipin natin yung mabuti. Para ang lahat ng mali, lahat ng masamang iniisip, lalayas. Walang mananatiling pag-iisip na mali. Puro mabubuti. No? Pag nag-isip ka sa kapatid mo, mabuti. Pag nag-isip ka sa Diyos, mabuti. Lahat mabuti ang matitira. No? Kaya sabi, si Peter, isa siya sa mga ito na pinili at tinawag ng Panginoon.
Peter, when he was a stubborn man, sabi niya, he was a noted fisherman. Ibig sabihin, magaling siya. Magaling siya. Pagka tinignan yung tubig, alam kung may isda o wala. Di ba? Yan ang hanap buhay niya eh. When he saw the miracle of God performed by an ordinary man na nakikita na kasama na nandoon, naglalakad-lakad lang, he recognized at that time na sabi niya, he is more than a man. Bakit? Paano? Sabi kasi, he had fish all night and he did not catch anything. Even one, sabi niya. So his knowledge in fishing did not help him. Hindi nakatulong yung karunungan niya sa pangingisda kahit gaano siya magkarunong mangisda. No? Ngayon, kung sa Diyos, gaano man karunong ang isang tao, no? Sa pagpipreach, kung wala naman ang Holy Spirit, it's nothing. Useless. Naging useless yung knowledge ni Peter, no? But when he heard someone say, cast your net, net, sabi niya. Amen. And when he began to pull it, he had great multitude of fishes, sabi niya. Anong sabi ni Peter? At thy word. Amen. Sabi niya, and then realized he was a sinful man and said, Depart from me, O Lord, sabi niya, for I am a sinful man. Ang sabi ni Peter, makasalanan ako. Pero tingnan natin kung paano pinapawi ang kasalanan. No? Nag-confess si Prophet Isaiah na I have unclean lips and my congregation, they have unclean lips. Sabi niya. So meron siyang kino-confess niya yung karumihan, yung kasalanan. At nung i-confess niya ito, kumuha yung angel ng tong, sabi niya, with a coal. At nilagay sa bibig. Na-cleanse na yung iniquity mo, sabi niya. Yung kasalanan mo ay na-parts out na. Wala na. Malinis na. So, ganun yung gusto ng Panginoon sa ating lahat. Magpakumbaba tayo, katulad ng mga ito. No? Peter asked the Lord Jesus Christ to depart because he recognized he was a sinner. Ang kailangan ng tao, ma-recognize niya na may mali siyang nagawa. No? Ma-recognize nating lahat na meron tayong maling nagawa. And you have to confess it. No? Abraham recognized, Moses recognized, sabi niya. Peter recognized, Isaiah recognized. Anong ginawa? One time, sabi niya, a self-styled religionist. Ito na. A self-styled religionist with all the theology. He's educated, sabi niya. And learn under a great teacher, sabi niya. Yung great teacher, Gamaliel, no? Ang pangalan niya ay Saul of Tarsus, sabi niya. He was a Pharisee. So lahat nandoon sa kanya, nandoon lahat kay Paul, ano? Kaya mahirap niyang iwanan. Pero pagka tinawag ng Panginoon, sabi lang natin, he was a noted man, a scholar, and smart, and claimed he know God. He know God from baby up, sabi niya. Mula doon sa pagkabata, alam na niya, kilala na niya yung Diyos. Yan ang pagkakaalam niya. No? But one day, sabi niya, on his road to Damascus, when he met the pillar of fire, sabi niya, shone over him, he fell on his feet to the ground and said, Lord, who art thou? Nagtanong siya. Yung marunong na ito, na smart na ito, yung shrewd na ito, no? Yung educated na ito, yung alam yung theology, alam niya lahat eh. No? But when he met that pillar of fire, sabi niya, he fell on his feet or on his face and asked, Lord, who art thou? See? At nung sumagot ito, no? Na I am Jesus, why thou persecutest me? Nabago si Paul. Nabago siya. No? Now all of his great training
education, theology, all his education did not mean a thing. Kahit isang bagay, sabi niya. Wala kwenta lahat ito, kahit alin. No? When he stood in the presence of God. Nung makita niya ito, walang kwenta lahat yung mga pinag-aralan niya. No, yung katungkulan niya, na walang halaga lahat. So, no matter who we are, kahit sino pa tayo, you might have, sabi lang natin, you might have Doctor of Divinity, you might have Doctor of Philosophy, or done all religious acts, sabi niya. Mula sa iyong pagkabata, but once in the presence of God, you will feel so little. Sabi niya. Dapat maramdaman mo yung maliit ka, wala lahat yun. Kapag ka inisip mo na mataas ka, sabi niya, hindi ka na pwedeng gamitin ng Diyos. Kaya hindi pwede yung graduate ako sa theology. Hindi pwede, sabi niya. May certificate ako. Sabi niya, hindi ka na pwedeng gamitin ng Diyos. Pero merong gagamit, sabi niya. Your religion will use you, sabi niya. Your religion will use you to pervert, sabi niya, para pamaliin yung tama. See what they're doing? Harapin mo yung, ano ngayon, harapin mo yung mga naniniwala na merong God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Ang sasabihin nila, ikaw yung mali. But the Bible, the Lord Jesus Christ will tell you, they are wrong. Ang Biblia ngayon, ang magsasalita, hindi tayo ang magsasalita. It's the Bible, it's the Word of God that will tell you that they are wrong. But themselves, they will tell you, you are wrong. Ganoon ang gawa ng religion. No? Bakit? They were trained. They are educated, no, in their own religion. Diba? So ngayon, you are educated to the Word of God. So the Word of God, it's the one who will tell them that they are wrong. Hindi tayo ngayon. Sasabihin lang natin, sabi ng Diyos, sabi ng Biblia, na ganito. So they are wrong. Pero yung sa kanila ngayon, ibabalik nila sa iyo, mali yan, mali kayo. Hindi tayo yung sinabihan na mali. Ang sinabihan ng mali, yung salita ng Diyos. Hindi akong ni-reject nila, sabi ni Prophet Samuel. Hindi, sabi ng Diyos kay Prophet Samuel, hindi ikaw, ako ang ni-reject nila. Amen. The history repeat itself only. Di ba? Hindi nyo ba nakikita? In another way and in another generation and in another time. Nauulit lang. No? Pero ganun pa rin ang mga ugali ng mga tao. No? Praise God. Kakaiba dapat ang mga ugali natin sa kanila. Kapag kapareho din ang ugali nila, ang ugali natin, no? You did not meet the presence of God. And there's nothing that changed you. Walang bumago sa iyo. Kailangan mababago, sabi niya. Nabago si Paul. Nabago si Abraham. See? Sa ngayon ay paano kang nabago? Hindi mo man maiwan yung mga magulang mo, mga kapatid mo, mga kamag-anak mo, yung mga associates mo, yung mga kamadyong mo, yung mga katunggaan mo. Hindi mo man maiwan. Paano ka nabago? Tingnan ninyo yung ginawa ni Abraham, sabi niya, hindi naging mahalaga sa kanya. Pero nung marinig niya ang boses ng Diyos, may pagbabago. Buong ang puso niya, kaya niyang iwanan ang lahat ng yun. Buong puso ni Moses, hindi tatanggapin yung magiging hari siya ng Egypt. Buo yung puso ni Paul. Nung tawagin siya doon sa pillar of fire, buo na. Tatalikuran niya yung pagiging Pharisee niya. Tatalikuran na niya ang lahat ng education niya. Kaya pagbalik niya, yung mga ipinapahayag ko sa inyo, hindi galing sa tao, kundi galing sa revelation ni Yesu Cristo. Yun ang binago ng Diyos. At pag binago tayo ng Diyos, hindi tayo magiging kakaiba sa kanila. Kasi binago ka ng Diyos. Kapag iba ka sa kanila, ay sa kabila ka. Di ba? John, sabi niya. Praise God. Si John, sabi niya. John the Beloved ito, no? Sa Revelation 1:7, sabi na nga, ng message,
When he was showed the vision and heard the voice speaking to him, when he turned to see the voice, sabi niya, and he saw, nung tumingin daw siya, naririnig niya yung boses, yung nakita niya, 7 golden candlesticks, sabi niya. No. And one stood in the midst of the 7 golden candlesticks, with hair like wool. Yung eyes niya, sabi niya, like flames of fire. His feet like pillars of brass, girded with a golden girdle around the paps, sabi niya. And he was called the Word of God. He is different when he was on earth. Na yung mga mapupungay niyang mata, sabi niya, no? Na maawain na mga mata pag tumingin. Sabi niya, nung makita niya, iba, parang apoy. Sabi niya, yung kanyang mga mata. Hindi na awa, hindi na mercy, pero rat yung nandoon sa kanya. Galit, pot. At yung pillars of fire, ay yung paa niya na parang brass. Sabi niya. Hindi na lumalakad yung paa niya na para i-preach yung gospel, sabi niya. Kundi para mag-judge na, sabi niya. So, kakaiba na ang itsura. Pero nung makita ni John, sabi niya, nung makita ni John, he fell on his face. Sabi niya, hindi siya hindi mo matingnan ng yung presence ng Diyos. No? Sabi niya, tingnan ninyo, sabi niya, when John and Jesus, they are both on earth, sabi niya. Si John, naglilin pa sa bosom ni Jesus, sabi niya. Si John, kumakain siya, nakasama ni Jesus. Si John, sabi niya, natulog siya, nakasama ni Jesus. But when he seen Jesus standing there, that glorified state, sabi niya, he said, he felt like a dead man at his feet. Iba na yung nakita niya nung kasama niyang kumakain at natutulog. Sabi niya. Nung kasama niya sa earth, sabi niya, dito sa lupa, nakasama niyang natutulog, kumakain, sumasandal sa kanya. Pero doon, sabi niya, nung makita niya uli, sabi niya, iba. Bumagsak siya as a dead man, sabi niya. Doon sa presence nito. Pagka dumating doon sa presence ng Diyos, no? Now we can see to the church, we can talk and praise God, and so forth, sabi niya. But when we see Him coming, something will be different in our hearts that you cannot explain it. No? Pag dumating siya sa puso natin, yung presence ng Diyos, you cannot explain it, sabi niya. There is just joy that you feel, sabi niya. There is peace. Kapag hindi dumating sa atin, ito, sa halip na joy, kabagabagan ang dumarating sa atin, there is something wrong. There is something wrong sa tao, hindi sa Diyos. Maring yung confession natin, kung nag-confess tayo, humingi tayo ng tawad, maybe it was not forgiven. Hindi ni-recognize ng Diyos, no? Kapag walang nangyayari, walang pagbabago, sabi niya. Tingnan niyo nung nag-confess si Prophet Isaiah, ang sabi niya, meron siyang unclean lips. Yung congregation niya, merong unclean lips, sabi niya. Anong sabi? Kumuha ng tong, yung angel, at ng baga, at inilagay sa kanyang bibig. Sabi niya, now your iniquities are cleansed. Your sins, sabi niya, are purged out. That means, He is clean. You are clean. Kapag naramdaman mo that when you are cleaned by God, pinatawad ka ng Diyos, you have to feel that joy. Kailangan maramdaman mo yung joy na ito, sabi niya. If nothing happens, sabi niya, at nandoon pa rin yung kabagabagan, yung walang peace of mind, sabi niya, you did not really meet the Lord. Nothing happened to you, brothers and sisters. Recognize the presence of God in your life. Kailangan ma-recognize ninyo ito. If you recognize the presence of God, there must be a change among us. Mayroong pagbabago sa buhay natin. If nothing happened, no, walang pagbabago, you are not yet in the presence of God.
The presence of God is behind you, but you are not in the presence. You are not in His presence. Hindi nag-i-indwell sa inyo, mga kapatid. You have to feel it. Sabi na natin ito, when you will tell them, your congregation, kailan mo sasabihin ang mga ganitong bagay? When it's too late. Kung nag-rapture na, it's useless. Sabi niya, you tell them! Sabi niya, tell them. Sabihan mo na sila. Before it's too late. Sabi niya, kapag ka hindi mo sinabihan, I will search their blood to your hand. Sisasatin ko ang kanilang mga dugo sa iyong mga kamay. Sabi niya, may pananagutan ka. So I don't want that to happen to me. So, listen, brothers and sisters, this is not a joke. No? If you come into the presence of God, God is not joking. No? He is serious. No, serious yet to save us. So be serious that you will be saved. No, hindi pwede yung paglabas natin is still the same. No. You're wasting your time. Kapag ganun pa rin tayo. You start. The grace is still here. Yung biyaya ng Diyos ay nandito pa, nasa tabi nyo kung hindi nyo tinanggap. Nandyan. Tanggapin ninyo yung biyaya ng Diyos and you will be saved. Accept fully in your heart the Lord Jesus Christ. You declare Him, no, mga kapatid. Don't think if you go to the church and knows, sabi niya, the laws of your church, sabi niya, and can recite the creeds of your faith, it's not enough. It's not enough, sabi niya. Ganun yung ginagawa ng maraming religion. You have to see, you have to feel God's presence. Sabi. I can feel His mighty power. Sabi. Kailangan ba feel natin yung mighty power ng Diyos? No? And the whole thing, sabi niya, will change. Magkakaroon ng pagbabago ang lahat. When you come out of this church, you are a different person. No? Kung may sin na pumasok, you confess your sin, you are a saint when you go out. Don't be a sinner, the same sinner when you came in. Tulad ng dalawa dun sa nanalangin sa templo, dalawa sila. Yung isa nagmamalaki pa. No, yung isa parang dinadagukan daw yung puso. Nalugod yung Diyos dun sa nagsisising tao. Dun sa nagko-confess na tao, no? So kailangan, sabi niya, you must see, you must feel. Kasi mag-i-indwell siya, mararamdaman mo eh. If there is nothing is happening, there's problem. So St. John, sabi niya, St. John, he felt as he was a dead man, sabi niya. So, pagkatapos ng 3 years and a half na ka-fellowship niya si Jesus Christ, ganun yung mararamdaman niya nung makita niya uli si Jesus. 3 years and a half niyang kasama. Pagkatapos nung makita niya uli si Jesus, ganun, babagsak siya. Hindi siya makatingin. Oh. Bakit? Yung glory ng Diyos, hindi mo matingnan-tingnan, mga kapatid. Pero pagka ikaw ay nag-indwell na sa iyo, yung glory ng Diyos ngayon ang magliliwanag para sa iyo. No? So Isaiah, he is one of the greatest prophets. Sabi niya. Paano tinawag na one of the greatest prophets sa Biblia? See, tingnan niyo, sabi niya, sabi ng prophet. He wrote the book of Isaiah, which composed of 66 chapters, sabi niya. Yung pagsusulat niya, sinimulan niya basahin niyo yung book of Isaiah, sabi niya, sinimulan niya rin sa Genesis, sabi niya. Sa Genesis, pagdating ng middle, sabi niya, makikita mo nasa New Testament siya. And in the end, makikita mo yung millennium, sabi niya. So he wrote the whole Bible, sabi niya. Sabi ng ating kapatid. Paano niya naisulat ito? Without inspiration? May susulat mo ito? So when he met the presence of God, he was inspired.
If you met the presence of God and the presence of God indwelling in you, how these apostles, no? Yung mga apostol na nagsulat ng Biblia sa New Testament, how this prophet, paano sila nagsulat kung walang inspiration? Paano ka mag-a-attend ngayon na mag-amen, mag-praise the Lord, kakanta kung ano sinasabi ng kanta, kung wala kang inspirasyon? You must feel that inspiration. Sabi niya, kailangan maramdaman mo ito. Kasi anak ka ng Diyos. Yung ibinibigay mo sa Kanya ay para maluwalhati siya at mapuri siya. Sabi niya, they don't stay idle. Mga kapatid. He was one of the major prophet. One day, he is leaning upon the arm of the great King Uzziah, sabi niya, which is a righteous prophet. No? Kinikilala niya kasi si Isaiah, na prophet talaga si Isaiah. No? Uzziah recognized Isaiah, a righteous prophet. But one day, Isaiah standing in the temple, he fell into a trance and he saw the glory of God. He saw the angels, sabi niya, with 6 wings. No? With 6 wings, their faces covered, sabi niya, with 2 wings. And with 2 wings, their feet were covered. With 2 wings, sabi niya, flying and crying, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. So ganito yung nakita ni Prophet Isaiah, no? He said, when that angel cried, yung mga angel na yun, sabi niya, pag binasa natin, yung mga post, sabi niya ng temple, shook! Nag-shake sila, no? Yung mga post, nag-back and forth, sabi niya, gumalaw sila, no? Nung nag-cry yung mga angels na ito ng, holy, holy, holy is the Lord God Almighty, the Lord of hosts. Nag-shook, sabi niya. Now, when he comes again, when he comes, not only the post of the temple will be shaken, he's going to shake, sabi niya, the heavens and the earth. Amen. Praise God. Hallelujah. So, sabi ng ating, ng Biblia at ng ating kapatid, no? Hindi lamang yung mga poste ng templo ang masishake na, sabi niya, the heavens and the earth. Amen. It will be shaken, sabi niya. The mountains, sabi niya, the mountains will flee, and the sea will fade away, and scream, and say, hide us from the face of him that sits upon the throne. Pati mga bundok. Anong pag-iisip yung meron yung bundok, ano? Pati yung bundok, magpapatago. Pati yung mga tao, gusto, daganan lang bundok. So, sabi niya, it will be a terrible time. Oh, kaya hindi tayo dapat marapture, maramdaman ninyo yung presence ng Diyos sa ating sarili. It will be a terrible time. So, those sinners, yung mga makasalanan, yung hindi marunong mag-confess sa Diyos, you better be checking it yourselves now. Isaiah said, woe unto me, I'm a man of unclean lips, and my congregation with unclean lips. Pati yung congregation niya, kinonfess niya ni Prophet Isaiah para mapatawad ng Diyos, para malinisan, no? Remember, those holy men recognized themselves as sinners in the presence of God. And what will the sinners and ungodly do at that day? That day of judgment. So religions, denominations, no? Repent and be baptized, every one of you, in the name of the Lord Jesus Christ, anywhere in the world. Kung sino man makarinig ng mga message na ganito, repent and be baptized, every one of you, in the name of the Lord Jesus Christ, for the remission of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. All religions, all denominations, no? Kahit saan man nakaanib ang sino mang tao na makakaunawa, tinawag ng Diyos. Kung tinawag ng Diyos ang sino man sa buong mundo, saan mang panig ng mundo, repent
and be baptized every one of you in the name of the Lord Jesus Christ. Ito lamang ang makapagliligtas, ito lamang ang way, itong makapagpapatawad ng kasalanan ng tao. The Bible said, if a righteous man be scarcely saved, kung babahagyan ng maligtas, yung matuwid na tao, no? Paano pa yung, sabi niya, where will sinner and ungodly appear? Who won't even confess their sins? Saan sila haharap? Hindi man sila makapag-confess. Hindi sila marunong mag-confess ng kasalanan eh. No? Tuloy-tuloy lang ang mga kasalanan ng paggawa nila. Kaya patuloy, yung masama, magpapakasama. Sa panahon natin ito, pansinin ninyo. Yung masama, magpapakasama. Yung mabuti, magpapakabuti. Ganun na ang nangyayari sa panahon na ito. Naka-prophecy pa ito kay Prophet Daniel. No? At yung kaalaman, sabi niya, and knowledge shall increase. When? In the last days. So sa ngayon, tingnan niyo mga kapatid, kung paano lumago ang kaalaman na ito, ang karunungan. No? Yung mga nangyayari ngayon sa mundo. What will happen to those men that disprove the Bible? Sabi ng, are the word of the prophet. Hindi ko pinalitan ng mga ito. So if you don't believe anymore the Bible, saan sila haharap? Sabi niya, what will happen to those men that disprove the Bible? Is this the word of God? Sabi, for me, this is not the word of God. Kung hindi, walang nangyayari sa iyo. So, you cannot change even a dot or a comma. Sabi niya, heaven and earth will pass away. Magpapass away, mawawala yung langit at lupa, yung isang tuldok o isang kudlit. Sa aking mga salita, hindi mawawala. Sabi ng Panginoon. And then sasabihin na, mali yung Biblia, maraming mali. That's blasphemy. And that is unpardonable. Useless ang pagsiserve sa Diyos. No? Tapos magbibigay ka pa ng 10% mo sa nako, doble-dobleng pahirap, mga kapatid. No, hindi ka na nga maliligtas, haharap na nga ng judgment yung mga yun. No? May bayad pa ang pagharap nila ng judgment. No? Tingnan niyo, binabayaran pa nila yung kamatayan. No? Mamatay lang sila, magbabayad pa sila. No? Samantalang dito, it's freely given. Sabi ng Biblia, ibinigay ng libre. Tanggapin mo lang. Pagka para sa atin ang message, kuminsan sa akin din eh. Para sa akin din yung sinasabi ko. Pagsikapan ko na rin na mabago yung sarili ko. No? Kung nakakapag-isip ako ng hindi maganda, baguhin mo ko na yung iniisip kong hindi maganda. Palitan ko ng maganda. Palitan ko ng mabuti. O di, pag naubos yung mali, tama lahat yung maiiwan. Tama lahat yung iisipin mo. Hindi. Pagka may paninira doon sa kapatid mo, hindi mo na sasabihin, hindi ako basta maniniwala. Minsan nababanggit ko na, kahit sabihin pa nila kay brother mo na ganito. Hindi ako maniniwala basta-basta. Kailangan una ang Panginoon, ang Diyos ang magpapakita at makikita ko rin sa Kanya. Pero wala akong makita eh. Paano ko naman paano mag-iisip doon sa kapatid? Paano ka mag-iisip doon sa kapatid mo? No? Dahil doon sa chismis ng isang tao? No? Alam mo yung sabi, bago ko paniwalaan yun, tingnan ko muna siyang kapatid ko. Bas paniniwalaan ko yung kapatid ko. Di ba? Dito sa mundo, mga kapatid, kahit sa mga trabaho, ang paninira, hindi mawawala. Pero pagka ang itinatanim mo, lahat, pag nakaharap mo, puro mabuti, yung sinasabi mo sa kanila, puro maganda, puro tama, sinasabi mo sa kanila, kahit na, wala silang may sumbong na mali ngayon. No? Pag pumunta sila, pati yung mga matataas sa inyo, no, I know him. I know like, he will not do that. He's a good man. He's like this. Hindi sasabihin na, yes. Hindi. See? Kung ma-establish ang mga ganung bagay sa lahat ng tao, sa atin, yung paggawa ng mabuti, mga kapatid, kahit sa Diyos, hindi nila tayo pwedeng siraan. No? Mananagot sila sa Diyos. So if those righteous prophets cried and fell
at their feet, to their feet. Sabi niya, and scream that he has unclean lips. Why don't we do like what they did? Bakit hindi natin gawin yung mabuting bagay na ginawa nila? Sabi nila. So brothers and sisters, this is the time, sabi niya. Kung sinake ng Diyos, yung temple, sabi niya, umuga yung mga patibayan, yung mga poste, sabi niya, He will shake heaven and earth, sabi niya, wala pa yung isi-shake niya yung heaven and earth. Darating yun. Pero pag sinake niya yun, wala tayo rito. Amen. But now, sabi niya, there must be a shaking. Kailangan merong, this is the time to shake, not the heaven, not the earth. No? This is the time to shake your loved ones. This is the time to shake people. Paano mo sila masishake? Huwag mong iisipin na masasaktan sila. Pag inisip mong masasaktan sila, hindi mo masasabi yung gusto ng Diyos para sa kanila. That's right. Kasi iniisip mo, baka masaktan sila. Hindi mo masasabi ngayon na baka masaktan sila. They will never be saved again. Pagka ganun. Hindi na sila masasave kasi iniisip mo, masasaktan sila. Kung God shook Mount Sinai one time, there would be, sabi niya, a time come shaking it again. Not only Mount Sinai, but He would shake, sabi niya, everything that could move. Everything that could move, sabi niya, He will shake. He will shake heaven. He can move heaven. He can shake the earth. He can move the earth. The earth will be shaken. Sabi niya. He will shake everything. But we receive a kingdom, sabi niya, that cannot be moved. Sabi niya, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. He cannot shake the word. It is settled. Because He is the word. He is in the word. So, para maligtas ka doon sa shaking, go inside the word. Pumasok ka sa word, sa salita ng Diyos. He will never shake you. But this time, this is the time first, shaking you to come in the word. Sinishake muna tayo ngayon, inuuga tayo para lahat ng loose feathers nyo, mga laglag. No? Para mga laglag yung mga nakasabit-sabit, nakadikit-dikit. No? Na mga hindi kalugod-lugod sa Diyos. Pag nangalaglag ito, pumasok ka sa salita ng Diyos. Pag sinshake niya ang mundo, hindi ka masishake kasi nandun ka sa loob ng word, nandun ka sa salita niya. Hindi niya isishake yung word niya. Pag sinshake niya yung word niya, sinishake niya yung sarili niya. Inuuga niya yung sarili niya. Pumasok kayo sa salita ng Diyos. Repent and be baptized. No? So, yun ang tinanggap natin na kingdom. No? Unshakable. No? We receive a kingdom that cannot be moved. Praise God. Amen. The word of God, Himself and God is the word. He don't shake Himself, for He is unshakable. Hallelujah. God is unshakable. You cannot shake God. So pagka pumasok ka sa presence ng Diyos, He will not shake you. Pag sinshake ka niya, sinishake yung sarili niya. Inuuga niya yung sarili niya, mga kapatid. That is the only place that is unshakable. That's right. Enter it. Enter into His gate. Kinanta pa naman natin kanina. No? I will enter His gate with thanksgiving. Oh. Praise God. In His presence. Now, sabi niya, you must have seen the glory of God, like those prophets, Abraham, Moses, Isaiah, Paul. Same pillar of fire, the same power, the same Jesus Christ revealing Himself, keeping His word, sabi niya, in these last days. The same. Keeping His word. Hindi siya nagbabago. Kapag nagbago siya, He is not the same yesterday, today, and forever. So, hindi po pwedeng magbago. No? That's why we cannot hold our old creeds and denominations. Hindi ka pwede, hindi ka makapanatili doon sa turo ng religion mo.
Hindi ka makapanatili doon sa mga kredo ng religion at ng mga denomination. Hindi mo na pwedeng i-declare na tama yung God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Hindi na mo na pwedeng sabihin na merong Holy Trinity. No? Hindi ka na doon mananatili. Hindi ka na magpipray doon sa mga rebulto. Bakit? Tinawag ka na ng Panginoon. Inaalis ka niya doon. Kaya sabi ng ating kapatid, maybe some people, sabi niya, kasi naranasan niya rin. At nakita niya kay Jesus Christ. Sabi niya, maybe some people will make fun and laugh. Sabi niya. Like when they call Jesus Christ Beelzebub. Sabi niya, tinuya-tuya siya. Maring may manuya. Sabi niya. They did not recognize the presence of God, sabi niya. Manifest in the flesh kay Jesus Christ. Kaya nila tinutuya si Jesus. Hindi nila na-recognize. But the presence of God nandoon na. Di ba? God with us. Yung Emmanuel. It was Jesus. So yung presence ng Diyos nandoon, but they fail to recognize it. Oh. Now, the presence of God. The presence of God, I do believe that it is here in this church. Yes. No? And if it is not indwelling, let Him dwell to you. No? Huwag yung nasa labas ng puso mo ang presensya ng Diyos. Huwag yung hayaan na makawala ito. At kung nasa sa inyo, don't let it slip it again. Na mawawala pa siya sa inyo. Mga kapatid, grieve not the Holy Spirit of God. No? They did not recognize the presence of God manifest in the flesh. God made Himself plain to them. No, hindi na siya nangungusap dun sa pillar of fire. Hindi siya nangungusap dun sa iba't ibang paraan. Nagpakita siya, nagkatawang tao para makita na ang pagsasalita niya. At yung pagpapahayag niya in a plain, no? Yung para maintindihan, hindi nila lalong naintindihan. Oh, bagamat ikaw ay tao, nagpapakunwari kang Diyos. Babatuhin siya. Tingnan niyo mga kapatid yung ginawa ng mga tao. No? Sinabihan pa siyang nagpapakunwari na Diyos. Babatuhin pa siya. Bagamat ikaw ay tao, nagpapakunwari kang ikaw ay Diyos. Di ba? Nakasulat sa John. Kaya siya babatuhin. Hindi nila na-recognize. Nandoon na sa harap nila yung presence. Nandito na sa church yung presence. Tanggapin na lang natin ito sa puso na presensya sa atin. And then, if God is present in our heart, inside the church, outside the church, no? Dala-dala mo siya. No? Sabi kanina, siyang mag-guide, siyang magtuturo sa atin. Hindi ka tuturuan ng Holy Spirit na, sige, normal lang yung magmura. Hindi ka tuturuan ng Holy Spirit na gano'n. Normal lang yung, sige, na mag-isip ka ng kung ano-ano. Hindi ka tuturuan ng gano'n ng Holy Spirit. Kaya, pagka laging iniisip natin yung mabuti, yung kalooban ng Panginoon, hindi sabi nga, si Jesus Christ, nung wala nang magawa si Satanas sa kanya, iniwan na ni Satanas si Jesus Christ. Binalikan pa niya uli na tinempt pa niya? Hindi na. Tapos na yung temptation. Hindi na siya magtatagumpay. At nung iniwan na ni Satanas si Job, hindi na binalikan ni Satanas si Job. So, ang kailangan ngayon, pag nakita na ni Satanas, masisilaw siya sa glory ng Diyos. Resist the devil, and the devil will flee. Kung welcome, devil. So, dalawang kaway mong welcome yung si devil. Talagang hindi aalis sa'yo. Sabi niya, hahapon pa siya, magsasama pa siya. May kasama pa akong 7 bisita. Sabi niya. Kaya lalong sumasama yung tao, sabi ng Biblia. No? Mga kapatid. Nawa, makita natin, yung mga... But a sinner, sabi niya, that will repent. Yung may kasalanan, yung makasalanan, na magrepent. He knows there's a bloody sacrifice waiting in his place.
and he will meet the Lord. He can come now in God's presence. Yung sinner na magre-repent, sabi niya, kilala niya yung merong bloody sacrifice. Alam niya na yung bloody sacrifice na ito yung nagwash ng lahat ng kasalanan niya, nagpart sa kanya. Alam niya ngayon na makakapunta na siya sa presence ng Diyos. So, kailangan ma-recognize ito. Sabi niya, alam niya na there's one who stands there, sabi niya, and says, alam niya na magsasalita yung nakatayo doon sa kanya, yung nagme-mediate sa kanya, Father, sabi nung nagme-mediate, lay all his iniquities, his sins upon me. Sino gumawa nito? It's Jesus Christ. Ginawa niya ito, sa akin muna ibigay yung kasalanan niya. Ako na lamang akong tatanggap ng kasalanan niya para lang mapatawad yung tao. Ganito ang ginawa ni Jesus Christ, kaya nagpapako siya sa cross. He stood for me, for all of us. No? Siyang tumanggap ng kasalanan natin. Siyang nagpapako sa cross para lang tayo makalapit sa Diyos. Hindi tayo makalalapit. No? He walked boldly, no? Having grace in his heart. Yung taong tumanggap nito, makakalakad na tayo na may dalisay na puso sa kanyang harapan. So, ganito ang gusto ng Diyos sa atin. Not by your good works. No? Not by good works, but by His mercy. We're saved. Not what you did. Lest, sabi niya, you will boast. Magmamalaki ka. No. Kung gumawa ka ng, ikaw mismo ang gumawa para makalapit ka sa Diyos. Hindi ka walang makalalapit sa Diyos. Walang tao na makalalapit sa Diyos maliban na lamang na ilapit ng Ama sa Panginoong Hesukristo. So ang tumatawag ay ang Diyos. Ang pumili ang Diyos, hindi tayo. Alam ng Diyos kung sino yung ligtas at hindi. So yung hindi ligtas, makikita mo, sabi niya, paano mo malalaman? Sabi niya, by their fruit you will know them. Sabi niya. So hindi, sabi niya, kaya nga, sabi, no wonder we can sing Amazing Grace. Sabi niya. Kaya kinuha ko yung konti lang. Sabi niya, Amazing Grace, how sweet the sound. Paano naging sweet yung sound ngayon? No? That saved a wretch like me. Yung aba na katulad ko, niligtas mo. I once was lost. Minsan nawala ako. But now, I'm found. Natagpuan na ako ng Panginoon. Sabi niya. Once I was blind. Sabi niya. But now, I see. No? It was grace that taught my heart to fear. Yung grace na ito ang nagturo sa akin para magkaroon ako ng takot. No? Gumawa ka ng mali. And grace, sabi niya, and grace my fears, yung takot ko sa Diyos, relieve. Na-relieve daw yung fears. No? How precious did that grace appear the hour I first believed. Through many dangers, kahit na marami yung mga panganib, no? Minsan, daming natatandaan ko nung ang mga ka-Bible study namin, mutawa. Muslim. No? Takot na takot yung mga Trinitarian. No? Baka ispya yan. Baka matanggal tayo sa trabaho. Purihin ang Panginoon, no? Sa dami kasi noon eh. Kulang-kulang kami 20. Kaya pag nag-Bible study kami sa loob ng accommodation, sa isang kwarto, mga Trinitarian silang lahat. Sabi ko, bakit kayo natatakot? Malay ninyo, kung naging Kristiyano yan, nabunag yan. Ay, hindi. Biro nyo, ako lang yung nag-aaral sa kanila na nagsasabi na, baka mabunag yan siya, malay nyo. Takot silang lahat hanggang sa, lipat-lipat yung hanggang sa kaming dalawa na lang ng mutawa. So, maraming tanungan, inimbita pa kami sa bahay nila na mag-sharing kami. Kaya lang, nung tumatagal, sa tuwing magtatanong siya sa kapwa niya mutawa, ang sabi, you stop it, Asraf. Parang siya na yung baka ikaw yung mag-convert. So, doon lang tumigil, mga kapatid.
Sabi niya, through many dangers and toils and snares, I have already come. It's grace hath brought me safe thus far. So, safe ka? Kasi kasama mo ang Diyos. No? And grace will lead me home. Oh. Hindi yung bahay natin doon sa kabila. No? Wala pang halaga itong mga bahay na ito. Gaano man kalalaking mga bahay na naitayo, binigay sa atin. Just enjoy it. No? Because these are blessings of God. Pero hindi itong magiging dahilan na para malayo tayo sa Diyos o maiwan tayo sa rapture. Iiwanan natin lahat ito. No? Maybe God will give you millions or billions. Let these billions left behind. Maiwan ito. Sumama kayo sa rapture. No? Pagdating doon, higit pa sa billions yung dadaknan ninyo doon, mga kapatid. Higit pa sa millions. No? Dito, maya-maya meron kayong karamdaman. No? Maya-maya may problema. Samantalang doon walang problema, walang karamdaman. May namamatay. No? Minsan, may mamamatay. Samantalang doon, wala lang kabaong na gagawin doon kasi walang mamamatay. Walang puritas doon. Kasi wala namang masusugatan. No? Oh. Mga kapatid. Well, we've been there 10,000 years, bright shining as the sun. We've no less days to sing God's praise. You sing God's praise than when we first begin. Yan. So, praise God, mga kapatid. Praise God. Salamat sa Panginoon. Huwag kayong mahihiyang kumanta sa Panginoon. Amen. No? So, yun daw, kaya tayo nakakaawit ng Amazing Grace. No? Now, how could we go to heaven? Paano tayo makakapunta sa langit? You cannot do it. Nobody can do it from here. Kahit sino pa sa buong mundo, walang makapagdadala sa atin sa langit. We cannot do it. No man can do it. There's no way for us to do it. Wala. But there's one made a way. Amen. No? Jesus said, He is the way. No? How do we get into Him? To Jesus. Sabi niya, by one Spirit. Isang Spirit. His Spirit. Sabi niya, His Spirit, we were baptized into one body. Sabi niya. He promised He will raise us up. We'll go out of this earth. Sabi niya, like, sabi pa na nga, like astronaut. Like astronaut of this last days. He will take us into the presence of the Father. We will see Jesus again, doing things He did when He is on earth. How do you know, sabi niya, how do you know the church you're going, sabi niya, how do you know the vine you are looking for? Sabi niya, paano mo malalaman yung vine na hinahanap mo? Sabi niya, sabi ni Jesus, I am the vine, and you are the branches. Sabi niya, kung tayo yung branches, sabi niya, by their fruit on the branches. By their fruit on the branches. Yung fruit sa branches, sabi niya, makikilala mo. Malalaman mo, sabi niya, kung sino yung kay Jesus. Kasi siya yung vine. How do you know the church you're going? By the fruit of the church. Sabi niya, kung ang fruit ng church mo ay mag-recite ka ng 10 Hail Mary, 10 Our Father, 10, no? Sabi niya, yun ang fruit ng church. So, yung fruit ng church, maniwala ka na God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, that was the fruit of the church. Yun ngayon ang fruit mo. Yan ang, pagka nag-recite ka ngayon, nag-share ka, yung fruit mo, ang isi-share mo. Siyempre, yan ang ipakikita mo eh. Meron kaming Holy Trinity. Meron kaming ganito. Yun ang ipakikita ng church mo. Kung yung fruit naman, arrogance yung pastor, arrogance din yung mga arrogance din, di ba? Arrogante rin yung mga miyembro. Kung dalawang Diyos, anong ngayon? Di kung mawala yung isa, meron pang isa. Arrogante rin, no? Di ba? Hindi ko pa narinig yung mga yun? Ngayon, mga kapatid. That's their fruit. So if your fruit is the fruit of the vine,
I gave you an example, sabi ni Jesus Christ. Iniwanan ko kayo ng isang halimbawa. Bagamat ako, tinawag ninyo akong guro at Panginoon, ay naghugas ako ng inyong mga paa, sabi ni Jesus. No? Humbleness, pagpapakumbaba. Hindi niya tinignan na siya ay guro at Panginoon. No? So, ganun sabi niya. Paglabas natin, ganun ang ugali natin, you are really a fruit of the vine. No? Branch ka nga ng vine, meron kang fruit. Ang fruit mo, yung fruit of the Lord Jesus Christ, fruit of the Spirit. See, Jesus said, He that believeth on me, the works that I do, ye shall do also. Yung mga ginagawa ko, sabi niya, gagawin din ninyo. And the signs shall follow to them who believe. No? Jesus never ordained us to make a denomination and to make creeds. Hindi siya nag-ordain na ganito, gagawa tayo ng denomination at saka creeds. Instead, He warned us against such. He said, for whosoever shall take anything from it, or add anything to it, sabi niya, the same shall be taken out of the tree of life. He said, stay with the word. A man sent by God will stay with the word. So, try the spirit of every man. Try the spirit of every pastor. Try the spirit of every minister, every priest, every man. Try. Subukin ninyo, kapag inilalayo kayo sa salita ng Diyos, leave that man, leave that pastor. Sabi ni Paul, follow me as I follow Christ. Hanggang sinusunod ko si Jesus Christ, you follow. You can follow. Sabi niya, you can follow Paul. No? Pag hindi na niya sinusunod, leave Paul. Pero hindi siya humiwalay kay Jesus. No, mga kapatid, yan ka. When a man comes into God's presence, sabi niya, he is changed. Nabago na siya. Forever. Now, we see sometimes some men who could walk in the presence of God and pay no attention to it, sabi niya, because he is not ordained to life. Sino? Sabi niya, look at Judas, sabi niya. The presence of God is there, sabi niya. Kasama ni Jesus Christ, si Judas. Pero Judas, he is ordained to go to hell. No? See the Pharisees, sabi niya. Yung mga Pharisees, you are of your father, the devil. Yung inyong ama, ang diablo. Sabi niya, bakit? Kung ang ama ay yung diablo, yung diablo pupunta yan sa impyerno. Natural, yung mga anak niya pupunta ng impyerno. Pero sinong sinasabihan niya? Mga relihiyosong tao yun. No? Hindi biro-biro mga tao yun. Matataas ang tingin ng mga taong mga sanlibutan sa kanila. But when a man come into the presence of God, he is changed. Makikita natin yung mga taong ganun na hindi, kahit dito sa atin, nawa, wag mangyari. Dito sa atin, nandyan ang presence ng Diyos. Pero pagka wala yung pagbabago, there must be a change, sabi niya, in the presence of God. Ito yung importante, merong pagbabago sa presence ng Diyos. So pag narinig natin ang mga bagay na ito, you start. Simulan natin yung pagbabago na lalapit sa Diyos. Look at that woman in the well, sabi niya. In Samaria, as soon as she saw the sign of the Messiah, she recognized it. Yung woman at the well, yung Samaritan woman. O alam natin yun, ano? Nung makita niya yung sign na ito, she started right quick, sabi niya. Meron na siya. Nung makilala na niya at magpakilala na sa kanya ang Messiah, I am He. Sabi niya, yung Messiah, I perceive that thou art a prophet. We know when the Messiah come, sabi niya, pag dumating yung Messiah, He will tell us our past. Sasabihin niya ang aming mga nakaraan, sabi niya, I am He. He is the Messiah. Inamin niya na ni Jesus Christ na siya yung Messiah. So anong ginawa niya? She started right quick with her. Nung marinig niya ito, she has already that responsibility.
What is her responsibility? To tell somebody else, sabi niya, about it. To tell somebody else that he met the Messiah. Sasabihin lang niya ngayon. Kung sino yung nakita niya at tinanggap niya. And any man that comes into the presence of God, sabi niya, kapag namit mo ang presence ng Diyos, you are responsible to God. From that time, sa oras na tinanggap mo siya, responsible ka na sa Diyos, sabi niya. To tell somebody else, to tell your loved ones, sabi niya, responsibilidad mo ito. At sabihan mo, pag tinanggap mo, na-meet mo ang presence ng Diyos, the moment you receive it, sabi niya, on that time, on that minute, sabi niya, you have that responsibility. And the Lord and God will search their blood to you. Sisya sa atin ng Diyos yung dugo nila sa inyo kapag hindi nyo sinabi sa kanila. Sabi. So tumanggap ka na nga sa Panginoon eh. Na-recognize mo na nga eh. Dumating na yung presence ng Diyos sa iyo eh. Hindi pala tumigil doon. You have that responsibility, sabi ng message. To tell. So I'm telling you this. It is my responsibility. I'm sorry if I am hurting somebody. No? It is not my intention to hurt somebody. Yung intention ng puso ko na ma-save tayong lahat. To save your souls. No? Walang personalan nito, mga kapatid. No? You start, you run. You tell your loved ones. No? Once you failed, once your loved ones were not saved, you are failure. Failed ka. No? Yung mahal mo, naiwan, napahamak. Na-save ka, but you are still a failure. Because you did not meet the Lord. They did not meet the Lord. Na-meet mo yung Lord, naligtas ka, hindi naligtas yung mahal mo. Pinakamasakit, yung mahal mo ang hindi maliligtas. Minsan, natitiis mo yung sakit, pero yung mahal mo, hindi mo matiis. Hindi mo matiis yung anak mo. No? That is still a failure. So bakit? Paano masosolve yun na hindi ka magiging failure? No? Go! Run! Sabi niya. When she heard this and accepted it, she ran. Sabi niya, tumakbo siya. At tinawag niya, nagpatutuo siya sa mga tao, come and see. Yung nagsalita sa akin, sabi niya, is not this the Messiah? At yung nakarinig, sumama siya na. Ngayon, sabi nila, hindi dahil sinabi mo, kaya kami naniwala. Dahil sa nakita rin namin siya. Narinig na din namin siya. You don't want that? Ayaw nyo ba yun that they will be saved also? No? Look, Abraham, Moses, Peter, Paul. The moment they come into the presence of God and recognize themselves as sinners and seal their testimony with their life, Abraham left his kindred. Nung namit niya ang presence ng Diyos, Abraham left his kindred. Moses left Egypt. Pagiging next to Pharaoh niya. Peter, iniwan niya yung pangingisda niya. No? Si Paul, iniwan niya yung pagiging Pharisee niya. Tingnan ninyo mga kapatid. No? They could not stay idle, sabi ng prophet. They could not stay idle. That woman started running to tell what she recognized. She went to the city and told them, come and see. The man told me, no? Kung ano yung sinabi ni Jesus sa kanya. And after these things, you are responsible for the message to tell someone else, to tell your loved ones. It's not my own responsibility. It is the church, it is an individual responsibility. Pababayaan nyo yung mga mahal nyo sa buhay. Sa inyo yun. Basta yung mga mahal ko, pagsisikapan ko. Yung pamilya ko, pagsisikapan ko. Kung merong hindi susunod, wala akong magagawa. No? Pero hindi ko pwedeng iwanan ang salvation na ibinigay ng Panginoon. No? Kaya nung sinabi ng tatay ko sa akin na, kung gusto mong humiwalay ka. No? Kaya kahit hiniya niya ako sa maraming tao,
Pero anong nangyari? No? So, praise God. Nung huli, siguro sila yung tama. Sabi, bakit sila na lang yung parang sila lang yung anak ng Diyos. So, praise God. Yung nakikita ng tao, no? So, when life comes, it makes a bright light. Sabi niya. Pag dumating yung buhay sa atin, magkakaroon ito ng liwanag. Sabi niya, when the current and the bulb gets together, when the current, yung kuryente, and the bulb gets together, there's nothing to do but to give light. And this light scattered, sabi niya. Upang sa liwanag ng bulb na yan, kakalat yung liwanag, sabi niya. It's like a man and a woman that is predestinated to eternal life. And they see the current of God. And the bulb cuts that. Sabi niya, it will give light everywhere it can. Magbibigay ng liwanag ito hanggang sa maaabot niya. Sabi niya, we may be 10 watts. Sabi niya, you may be 10 watts. You may be 20 watts. Sabi niya, hanggang doon lang yung liwanag mo. But scatter what light you have. Give your light. Give your light. Sabi niya, let your light so shine before men that they might see your good works that will glorify the Father. Remember, this body of flesh, sabi niya, this body of flesh na pinahahalagahan natin, inaayos, mini-makeup, sinusuklay, nilalagyan ng gel, pinaliliguan, bago pupunta sa church, bihis na bihis, no? Yung mga mamahalin, gusto, pwede lahat, suot-suot, magandang-maganda lahat, presentable, lahat-lahat. This worth 84 cents. Tapos yung suot mo, it worth maybe 100 real o $100, $500, sabi ng ating kapatid. Sabi niya, pero kung umulan, sabi niya, lumubog, sabi niya, huhubarin mo yan, sabi niya, isesave mo yung 84 cents, huhubarin mo yung $100, sabi niya, huhubarin mo yung $500 na suot mo para mailigtas yung 84 cents. Ganun daw pinahahalagahan ng tao ito. No, yung 84 cents. Pag namatay ito, nalusaw, sabi niya, ang halaga nito, 84 cents lang na pataba sa lupa. 84 cents lang, fertilizer ng lupa. No? Pero yung suot-suot, $500, sabi niya. $100, sabi niya. No? Yung mga yon, huhubarin pagka nagbaha, sabi niya. Kasi kung suot mo nga, halimbawa may jacket kang na sa leather, sabi niya, $500 yung hindi ka makalalangoy. Kasi mabigat. Huhubarin mo ngayon to para makalangoy ka na maligtas ka. So, ganun yung nangyayari, mga kapatid mo. Let your light so shine before men. No? When we see these things, sabi niya, we are responsible to tell others because it's the greatest thing that happened in our life. Tell them what happened to you. No? Magiging kakaiba ka magiging iba ka sa lahat ng mga nakakaharap mo, nakakasalamuha mo, magiging iba ka. Makikita nila yung kakaibahan sa atin. No? Hindi tayo, we're not the same anymore. Yung old nature natin, no? So there was a watchman, sabi ng ating kapatid. There was a watchman, tingnan ninyo yung watchman, kasi you are watchman, you are watchmen, watchwomen, sa mga mahal nyo sa buhay, sa mga tao, no? Set on a tower, and this watchman was responsible for the entire city. He had to be a trained man. He had to recognize for any distance and could detect the enemy. And God required the whole city, sabi niya, at His hand. Nandoon sa kamay niya ngayon, yung kaligtasan ng kabuuan ng city, sa kabuuan ng church, no? Sa ganitong pangungusap, no? Watchmen, what of the night, sabi niya. And that's the way God's soldiers today
must be trained by God to the Word. When anything comes up, that's not Scripture, not from the Scripture, sabi niya, they warn the congregation. He watches the flocks of God, requires it of him. The man of God, sabi niya, who stand in the presence of God, he knows God. God is God and knows God keeps His word. Alam niya. Kaya tuturo niya ito na hindi nagbabago yung Diyos sa kanyang mga pangako. No? God wants perform Himself and do His duty, no matter how many denomination tries to tear it down. Sabi niya. Kahit na maraming makaharap na iba't ibang denomination, iba't ibang religion, na maaaring magsabi na mali tayo, no? Hindi niya pababayaan yung flock, sabi niya. The watchman knows the enemy. Kailangan, alam mo yung enemy, alam mo yung gawa niya. He knows what to tell the congregation. That's the real watchman. Now, if we have confessed our sins, they are blotted out of God's memory. Kapag kinonfess natin yung ating mga kasalanan, sabi niya, they were blotted out of God's memory. And nobody can do that. It's only God. He will erase all sins from His memory. No? Aalisin lahat ito. Kaya kung naalis lahat ito, nasaan yung proof na naalis? No? Kailangan makita sa atin na we are sinless. We are saints. Kailangan nyo lang mag-manifest ngayon sa atin kasi binura ng Diyos eh. Now, sabi niya, you can do anything to me. Any one of you can do anything to me. And I will forgive you. But I will remember it. Pinatatawad na kita pero hindi ko makakalimutan yung ginawa mo sa akin. So, ganun yung nangyayari. Di ba? Oh, pinatawad na kita. Nagpatawaran na, pero hindi ko makakalimutan ang ginawa mo sa akin. Tatandaan ko ito. But God, no! Ang Diyos hindi. Sabi niya, now you can do anything, I'll forgive you. But remember, I'll remember it. So, sa Diyos hindi. God, forgive and forget. Forgive and forget. He don't even remember it, sabi niya. That makes us feel very, very good, sabi ng prophet. Kinalimutan niya yung mga kasalanan natin. Kahit na ano pang nagawa natin, kinalimutan ng Diyos. Pero yung tao, hindi niya makalimutan, sabi. He forget our sins absolutely, sabi niya. God puts our sins in the sea of forgetfulness. Doon sa dagat ng pagkalimot. Sabi. And if they never happen, sabi, then we can stand by the grace of God through the Lord Jesus Christ. Makakatayo na tayo, pure and holy. Sabi, as He was because He does not see us. God does not see us. Sabi niya, He sees only His own Son. Ang nakikita niya sa atin, to be like Him, sabi nga. Para yung makita niya sa atin ng Father, yung anak niya. No? Yung bloody sacrifice na yun, na nagtanggal ng mga kasalanan natin, ang anak niya, yun ang makikita niya, hindi tayo. Dahil kung tayo ang makikita niya, titingnan niya yung kasalanan. No? He cannot see me because I'm in His Son. Hindi ko binago ito, mga kapatid. He cannot see me because I am in His Son. We don't have to think about our sins anymore. You don't have to think about your sins anymore. Huwag mo lang iisipin yung mga kasalanan mo, sabi niya. It's all gone. It's all gone. Wala na. It's under the blood. Sabi niya, out of God's memory. Tinanggal na. Kapag inisip mo ng inisip itong kasalanan mo, sabi niya, magiging sagabal ito. So kung nilinis ka ng Panginoon, no? Ipakikita natin na nilinis tayo, pinatawad tayo ng Diyos. Live a clean life. No? In His presence, there is peace. In His presence, there is joy. Kailangan makita ito. I will linger, I will stay in His presence day by day. See? Lahat. Till we come, sabi niya, in His likeness. Di ba? So, ang church kailangan maging kamukha ng Panginoon. Mga kapatid,
Isaiah, a mighty prophet, he confessed his sins. He said, "Woe is me, for I am a man of unclean lips, and my congregation with unclean lips." Sabi niya. But here comes the angels. Nilinis siya ng angels, kumuha ng tong, no? Kung nilinis tayo ng Panginoon sa kanyang dugo, no? You come into God's presence. Hindi na tayo yung dati, mga kapatid. Kasi kinonfess natin yung kasalanan natin. From the bottom of your heart, ano? Kinonfess natin. And there will be peace, there will be joy. Kailangan maramdaman natin yung peace and joy na ito na ibinigay sa atin. That God is present in us. Nasa loob natin ng Diyos. No? Another prophet named Jacob, who wrestled all night, sabi niya, confessing his sins. The place where he wrestled, it was called Peniel, sabi niya. Yung place daw na nakipag-wrestle si Jacob dun sa angel, ano sabi? Yung Hebrew means pala daw nito, in the face of Almighty God. Yun daw ang kahulugan ng Peniel, no? Jacob, which means supplanter. Yung supplanter, deceiver, mandaraya, had run all of his life away from God and to his brother when he deceived him about his birthright. But when he got one time in the presence of God, at Peniel, sabi niya, in the face of God, he got a hold of God and would not turn him loose. So, nung nakipag-wrestle siya, mag-uumaga na, sisikat na yung araw, ayaw niyang bitiwan. Talagang niyakap niya yung Diyos, ano? Niyakap ni Jacob, hindi niya binitiwan. Gusto niya, pakawalan mo na ako, bitiwan mo ako. At mag-sasan up na, tataas na yung araw, sisikat na yung araw. Hindi. Today, sabi ng ating kapatid, kung gano'n yung ginawa ni Jacob, ilan kaya ngayon? Ilan kaya sa atin? Yung kapag ka nayakap mo yung Diyos, nasa iyo ng presensya ng Diyos, ite-turnless mo pa ba yung Diyos? Today, God need more Jacob who will not turn him loose. Gusto ng Diyos daw, maraming Jacob ngayon. Hindi na pakakawalan yung Diyos. Pag nasa sa iyo na yung Diyos, huwag mo na pakawalan. Yakapin mo siya. No? He held on to the face of God. He wrestled until dawn. Sabi niya, God said, "Let me go because the sun is arising." And he stayed in the face of God until sun up. And he went away justified and saved. Na-justified siya and saved si Jacob. Nung namit niya, no, yung presence na yun ng Diyos. What a great thing it was now to know, sabi niya, that he had wrestled through. Sabi niya, he had seen signs of God. He had dreams about God. In the presence of God, a man is changed. So in the presence of God, a man is changed. Sabi na, yung tungkol nga ni Aaron, patay, pero nabuhay. So, doon sa presence ng Diyos, kapag ka nandoon talaga sa presence ng Diyos, magkakaroon ng pagbabago. Jacob was changed. Now he could walk with God. A different man. Diba na siya? The battle is over. The battle is over. If the battle is over, na kay Jesus na tayo, nakatago na tayo kay Jesus, the battle is over. He cannot deceive you anymore. No? He cannot cheat you anymore. No? Jesus will fight for you. He will not take you to the battle. Ay, hindi ba masarap? Ang makikipaglaban na ngayon sa iyo, si Jesus, hindi na ikaw yung makikipaglaban. Kasi na kay Jesus ka. Oh. Hindi naman mananalo si Satanas kay Jesus. Oh. He will not take the wife to the battle. Then he began to build an altar, sabi niya, kay Jacob. Because you want a place where you can pray and talk to God. Yung pala.
Another prophet, David, he said, I have set the Lord before me. That is a good thing. Good thing, sabi ng ating kapatid. Always recognize, always be conscious of God's presence. Kailangan maging conscious ka sa presence ng Diyos. Sabi nga. Put God first before you. Put God first before you. Yung Diyos muna bago yung sarili mo. No? Kung minsan yung sarili natin, nauuna lagi. No? Kung minsan kahit sa pagpaplano, paplano tayo, una yung plano natin, bago natin, Panginoon, kung kalooban mo po itong plano, nagplano ka na. Bigay mo sa Diyos, kasi sabi ng ating kapatid, let God be always in the program. Isama niyong lagi yung Diyos sa plano nyo, sa program nyo, para may katuwang ka, hindi mo sarili. O, kung kasama mo yung Diyos, sabi niya, hindi ka pababayaan ng Diyos. Naalala ko sabi ko sa mga anak ko, tsaka sa mga, doon. Kailangan lagi natin, kung magbi-business ka, o meron kang kabuhayan, lagi mong isama yung Diyos. Isosyo mo yung Diyos para ang Diyos hindi niya pababayaan ang negosyo mo kasi kasosyo mo Diyos. Paano mo naman makakasosyo yung Diyos? Kasama mo siya lagi sa plano, no? Kasama mo lagi sa plano. Meron kasing mga pamamaraan na kung paano mong kasosyo yung Diyos no? But I can say it to you because I don't expect anything from anybody, no? Kung kasosyo mo yung Diyos, kahit sa trabaho mo, at ibinigay mo ang para sa Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. Kapag hindi mo kasosyo yung Diyos, walang aasahan yung Diyos sa'yo. You are at your own. No? Give what is due to God. No? Ibigay nyo ang sa Diyos, ibigay nyo yung kay Cesar, sabi nga sa Biblia. No? Meron tayong mga katungkulan. So I can say this, no? Kasi di naman ako kumukuha. Itinuturo ko ito para ma-bless ang bawat isa. Para magpatuloy yung blessing ng Diyos at walang putol kapag nag-bless ang Diyos. So once we, no? Kapag nagdamot tayo sa Diyos, no? Hindi gagawin ng Diyos yung katungkulan niya. No? If you give me 1, sabi niya, I will give you 100. Ang nagbibigay ng konti, mag-aani ng konti. Yung nagbibigay ng sagana, mag-aani ng sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Sabi. No? So, sinasabi ko ito, hindi para humingi. Hindi para, no? Kasi, sabi ni David, ako'y naging bata at naging matanda. Wala akong nakita na anak ng Diyos na nagpalimos. So, hindi pwede na yung maging beggar, kung manggagawa ka ng Diyos, magiging beggar ka. Nagpapalimos ka, no? I don't believe that anymore. There was a time na may pinayagang mangyari ang Diyos na gano'n, just for an illustration. Pero sa panahon na ito, binigyan tayo. Sagana ang biyaya ng Diyos, pagbukang liwayway pa lang. Kapag itinuro ng Diyos kung ano ang dapat natin gawin, para ang kasaganaan ng biyaya ng Diyos ay mapa sa atin, tuklasin ninyo. No? It is coming from the heart. No? It is coming from the pulpit, and it's coming from God. It's coming from the God. It's coming from the pulpit. It's coming from your heart. No, mga kapatid, tuklasin ninyo yung ano ng Diyos. No? Inuulit ko, hindi para ako ay magkamit ng mga kaimahan. Hindi. Wala akong, you ask Brother Mon, even asking the church money, I don't even ask him. Magkano ba ang pera? Magkano ba? Hindi ko tinatanong ito. No? Alam ko yung responsibility niya. He will answer to God kapag ano. So, but if you want to know it, you can ask him. And if he want to tell, let him tell. No, let him declare.
It's for a transparency. Dahil magkakapatid tayo, nagmamahalan tayo. No? So, whatever you think, it is good. Do it. It's good. No? Kung anong kalooban ng Panginoon. Inuulit ko, hindi ito para ako magsitanggap ng magsitanggap. Hindi. Don't give it to me. Don't give. If you want, give it to God. So Abraham, when he heard God's voice speaking to him, he saw that vision. He was a changed man. Naging bago siya. Yung pagbabago niya, he can even separate to his kindred sa kanyang mga mahal sa buhay. So ngayon, napakahirap hiwalayan ang mahal sa buhay. Ang mahal sa buhay, no? He was a changed man. And he started seeking. At nung mabago siya, he started seeking a city, sabi ng ating kapatid, whose builder and maker is God. Yun ang sinik niya. Moses, when he come into the presence of God, sabi niya, na dati naduwag siya kay Pero, sabi niya, nung umalis sila sa Egypt, hindi niya alam kung anong gawin niya. Moses, ano ba yung nasa kamay mo? It's a stick. See, that stick, when he raised it up, at inano niya sa dagat, nahati yung dagat. So who did that? It's God. Who is in that stick? It's God. Sabi nga ng ating kapatid, naalala ko, Moses, saan ka pupunta? Sa Egypt. Sabi niya, I will conquer Egypt. Bah, anong nasa? Stick lang. Sabi nga, naalala niyo yung sinasa. Stick lang. With a stick, a superpower, you will conquer the Alam niyo, parang yan daw yung United States nung time na yon. Pinaka-superpower ang Egypt nung time na yon, kay Moses. No? Tapos, stick lang yung nasa kamay niya, i-conquer yung Egypt. I-liberate yung Israel. Aalisin doon. Pero mga kapatid, bakit ginagawa ni Moses yun? It's because of God in him. Yung Diyos ang nagpupus sa kanya. No? Tingnan ninyo, nung ipus ng Diyos, wala man lang yung takot. No? Pagka nasa sa atin na yung Diyos, yung fears daw, relieve. Di ba yung sa, sabi niya, yung fears, sabi niya, na-relieve. Paano? And grace, my fears, relieve. Dahil sa grace, no? So Peter, a fisherman, know nothing about God. Sabi niya, only thing he knows is to catch fish. But when he came in the presence of God, told him to let down the nets and pulled his net, there was a great catch. What did Peter said? At thy word, Lord. At thy word. Palagi gano'n. Ganon din yung be it unto me, according to thy word. Sabi din ni Mary. So, Paul, ganon din. So, kapag may mga pagbabago, mga kapatid, no? Pag may mga pagbabago, pagka namit natin ang presence ng Diyos, merong mga pagbabago. Di ba? Merong mga example na kung paano binago, pati pangalan nila. Di ba? Si Abraham, ang pangalan niya, Abram. Hindi naman talaga Abraham. But when he met God, his name was changed to Abraham. Di ba? Si Sarai, ang ibig sabihin pala ng Sarai, princess eh. No? Sarai, it was changed to Sarah. No? Paano na-meet ni Sarah yung Lord? No? Nung tinanggap na ang biyaya sa kanila, he became Sarah. No? Jacob, from supplanter to Israel. Alam niyo kung ano daw yung ibig sabihin ng Israel? Prince. No? So Simon, from Simon to Peter, rock. No? From Saul to Paul. Now, tayo naman, sabi nga ng ating kapatid, hindi na tayo yung dati. We are Mrs. Lord Jesus Christ. Iba naman tayo nung mamit natin ang presence ng Diyos, nabago rin tayo. Hindi na tayo yung dati, tayo na ngayon ay Lord Jesus Christ. When we came into the presence of God, there was a change.
There is always a change when you come into the presence of God. So meet the Lord. In His presence, there is peace. In His presence, there's joy. God bless you. God bless you, brothers and sisters. Yun lang ang binigay sa inyo. Magkitayo muna tayong lahat. Si Brother Dondon, Brad, ikaw mag-close tayo. Let's pray. Pasalamatan natin inyong Diyos. Praise God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Dakilang Ama, maraming salamat po sa iyong presensya, sa pagtuturo mo sa amin, O Diyos. Forgive me, Lord, kung meron po akong nabanggit na hindi kalugod-lugod sa iyong harapan. At sa mga kapatid ko, alam mo ang desire ng puso ko, O Ama, na maligtas ang bawat isa. May present sa iyo ang church na ito, a glorious church, without spot, without wrinkles, and without blemish. I-bless mong mga kapatid ko pong ito, Ama. Ilagay mo sa puso nila ng malalim na pagkakatanim ang iyong mga banal na salita, upang saan man kami magsitungo, saan man kami pumunta, sino man ang makaharap naming tao, O Ama, ang iyong presensya ang iyong glory ang laging makikita sa amin, Panginoong Diyos. Makaluwalhati nawa sa iyo ang aming mga buhay na ito, dito sa church, sa labas ng church, saan man, O Ama. Makaluwalhati nawa sa iyo ang aming mga buhay. Salamat po, Diyos, sa ipon lahat ng papuri, ang lahat ng karangalan, kaluwalhatian at kadakilaan. Ito po ang aming mga samo at dalangin sa iyo, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. God bless you.